Magandang umaga po sa inyong lahat ng mga tao dito sa buong mundo. Ako po ito si Misyonaryong Diosdado Sigado Hiling Jr., the Missioner of the Master of the Universe, the Santissima Trinidad, God of all gods, King of all kings, Master of all masters, Divine Master Robin Idira Ecleo Sr., King of all kings, Master Robin Bray Ecleo Jr., Divine Grand Master Robin Madron Ecleo I. Pizza Gis po ngayon, buwan ng Agosto 2020. Ngayon mga kapatid, ipagpatuloy ko po ang pagsasalaysay sa inyo patungkol sa The Book of Revelation ni Apostol John the Beloved. Dito na po tayo mag-uusap sa chapter 12 verse 1 to 18. Yung sulat ni Apostol Juan na yan mga kapatid ay patungkol po yan sa isang babaeng buntis at ang dragon. Yan po ay isang buong sulat ng katotohanan mga kapatid na naganap na po talaga yan. Dahil ang laman ng sulat na yan ay patungkol sa isang babaeng buntis na binuntis niya ang isang bata na mula sa espiritu. Isang bata ang binuntis ng babaeng yun na sa hanahabang binubuntis niya ang bata na yun, siya ay nabaliw at nagsusumigaw, namimilipit sa sobrang sakit ng kanyang dinadala na bata. Sobrang sakit talaga ang naramdaman sa babaeng buntis na yan, na parang nabaliw na nga ito sa sobrang sakit. At nang naipanganak nga niya ang batang iyon, ay bigla na lang siyang tumakbo palabas ng kanyang bahay, at nang paglabas niya sa kanyang bahay ay sinalubong naman siya ng dragon na gustong patayin ang babaeng iyon, na gustong kainin o gustong lunurin sa pamagitan ng tubig na inilabas sa bibig ng isang dragon na yun. Ngunit ang lupa ay nabukas ang lupa at sinipsip yung tubig na ibinuhos ng dragon mula sa kanyang bibig, at niligtas ang babae na nanganak ng bata na yun, na bata ng espiritu, na siyang nagdala rin at dinala rin ang babaeng iyon doon sa kamingawan, doon sa tahimik na lugar, at doon siya ginamot sa kanyang karamdaman, yung babaeng iyon. At pagkaraan ng ilang araw ay tsaka pa ito ibinalik sa kanyang tirahan ang babaeng iyon, nung gumaling na sa karamdaman ang babaeng iyon. Yung salaysay po sa The Book of Revelation chapter 12 verse 1 to 18 mga kapatid ay tugmang-tugma po sa kasaysayan ng isang bata na ipinanganak dito sa sitio Puangi, Matingbi, Dinagat Islands Province mga kapatid. Tugmang-tugma po ang kasaysayan na yan, at sinasabi ko sa inyo, sasabihin ko sa inyo na naganap na po ang pangyayaring iyan sa Revelation chapter 12 verse 1 to 18. Naganap na po yan. At naganap yan noong 1934. 1934, December 9, alas 7 ng umaga, 1934. Naganap po yan, ang kasulatan na yan ni Apostol Juan. Dahil mayroong isang mag-asawa na ang pangalan ay Jose Ecleo at Justiniana Idira. Si Jose Ecleo ay anak ni Crispolo Ecleo. Sila ay nakatira doon sa sitio Puangi, sakop ng barangay Matingbi, dito sa Dinagat Islands. Tatlong pamilya lang sila nakatira doon sa sitio Puangi. Yun ay si Francisco Ecleo, Crispolo Ecleo na ama ni Jose Ecleo, at si Jose Ecleo na anak ni Crispolo Ecleo. Tatlong bahay lang sila noon dati, noong 1934, nakatira dyan sa sitio Puangi. Si Tatay Jose Ecleo ay nagkaroon na ng 5 anak. 5 anak na siya kay Nanay Justiniana Idira na kanyang asawa. Mayroon na siyang 5 anak. Ang 5 anak nila ay si Espiritu Ecleo, Nicolas Ecleo, Orsicia Ecleo, si
Ha? Moises Icleo. O, 5 na sila. Si Espiritu Icleo, Nicolas Icleo, Oldarica Icleo, Orsicia Icleo, at Moises Icleo. 5 na ang kanyang anak noon sa nung nanirahan sila noong 1934 diyan sa sitio Puangi. At ang binuntis ni Nanay Justiniana noong Abril 1934, binuntis niya si Master Rubin Icleo Sr., Divine Master Rubin Idira Icleo Sr. Binuntis na niya noon. Nang binuntis ni Nanay Justiniana Idira si Divine Master Rubin Idira Icleo Sr. noong Abril 1934, nang nagsimula niyang maibuntis yun, ay nagsimula din ang karamdaman na kanyang dinaramdam habang binuntis niya si Divine Master Rubin Idira Icleo Sr. Dinaramdam niya ang sobrang sakit ng kanyang katawan, sobrang sakit ng kanyang tiyan, at namimilipit nga siya sa sakit nito. At nagsusumigaw sa sobrang sakit. At minsan pa nga, ito ay mawala ng malay. At minsan pa nga, ito ay parang isa ng baliw dahil sa sobrang sakit ng kanyang tiyan na sa bata na kanyang dinadala. Yan po ang history ng pagkabuntis. Pagbuntis ni Nanay Justiniana Idira Icleo kay Divine Master Rubin Idira Icleo Sr. Yan po ang history niya. Sobrang sakit po ang kanyang naramdaman at minsan nabaliw at minsan naman ito ay tumatakbo palayo, pumapasok doon sa kagubatan dahil gubat man yun noon yung dyan sa sitio Puangi na San Jose ngayon. Kagubatan pa man yan noon. Kaya nga lalabas ito ng bahay at namimilipit sa sakit, nagsusumigaw sa sobrang sakit at tumatakbo papalayo o lulusob doon sa kagubatan at biglang nawala. Susundan iyon ng mga anak niya, nila Espiritu, nila Nicolas, sinusundan yon doon sa kagubatan nila Tatay Jose, ngunit biglang nawala. Biglang nawala, pagkahapon naman ay bigla namang magpakita, bigla namang makita nila na nandun. 9 na buwan yung dinadala ni Nanay Justiniana at 9 na buwan din yun na lagi siyang nababaliw, lagi siyang nagmimilipit sa sobrang sakit, nagsusumigaw talaga sa sobrang sakit. Si Tatay Jose Icleo ay isang dakilang manggagamot noon at kilalang kilala na siya diyan sa Dinagat, lungsod ng Dinagat Islands. Kilalang kilala siya doon sa Kabilan at sa Surigao City mismo. Kilalang kilala siya bilang isang magaling na manggagamot. Ngunit sa panahong iyon ay wala nga siyang nagawa, nagamutin niya ang asawa niya mismo. Wala siyang nagawa, nagamutin niya ang kanyang asawa. Hindi niya nagawang gamutin ang sakit ng kanyang asawa at nawala nga ang kanyang kakayahan sa panggagamot. Kahit hindi niya asawa, ay hindi na niya magamot ang mga karamdaman nito. Dahil si Tatay Jose Icleo ay may kakayahang makipag-usap sa mga hindi makita, sa mga engkanto. May kakayahan itong makipaglaban sa mga engkanto. May kakayahan itong pumatay ng mga engkanto. May kakayahan itong makipaglaban sa mga aswang. Iba ang kakayahan ni Tatay Jose. Mayroong kakayahan siyang manghula kung ano ang mangyayari sa mundo, kung ano ang paparating na pangyayari. Kaya niyang hulaan ang kapalaran ng isang tao. Magaling talaga si Tatay Jose Icleo na manggagamot sa makatuwid na salita. Ngunit nang nagkasakit ang kanyang asawa na si Nanay Justiniana Idira, sakit na isang pambihirang sakit nang dahil sa pagbubuntis niya kay Divine Master Rubin Idira Icleo Sr. Namimilipit ito sa sakit, nagsusumigaw sa sakit at nabaliw dahil sa sobrang sakit at biglang mawala, biglang tatakbo, biglang mawala, biglang magpakita. Yun ang karanasan ni Nanay Justiniana Idira sa kanyang pagbubuntis kay Divine Master Rubin Idira Icleo Sr. Hanggang nagdesisyon na lang pagka November katapusan, nagdesisyon na lang si Tatay Jose Icleo na lilipat sila doon sa Kabilan. Lumipat sila sa pagtira doon sa Kabilan dahil
para mayroong makatulong sa kanya sa papanganak ni Nanay Justiniana. Doon sila tumira sa kabilan sa bahay ni Tatay Bencio Idira, na kapatid ni Nanay Justiniana Idira. Doon sila tumira doon sa kabilan. At doon na nga nanganak si Nanay Justiniana Idira. Nang kapanganakan niya, December 9, alas 2:30 ng madaling araw, inutosan ni Tatay Jose Eclio si Pandoy Idira na mag-init ng tubig doon sa kusina. Pag init ng tubig ni Tatay Pandoy doon sa kusina, ay nakita niya isang liwanag, napakagandang liwanag, dahil marami ang kulay ng liwanag na kanyang nakikita na sumakop sa buong isla ng Kabilan. Sinakop ng liwanag ang buong isla ng Kabilan. Buong isla ng Kabilan ay napaliwanagan ng isang bituin. Alas 2:30 yun ng madaling araw hanggang sa mag-uumaga talaga. Dahil nagbati man si Nanay Justiniana Idira sa alas 2:30 ng madaling araw, hanggang ipinanganak nga ito ni Nanay Justiniana Idira, ay naipanganak niya si Divine Master Robin Idira Eclio Sr. sa alas 7 ng umaga. Tandaan niyo ito, alas 7 ng umaga ipinanganak si Divine Master Robin Idira Eclio Sr. na si Tatay Bencio Idira ang nanabang. Siya ang nagpapalabas ng bata. At pagkalabas nga ng bata na si Master Robin, Divine Master Robin Idira Eclio Sr., pagkalabas nga nito, ay biglang nawala ng malay si Nanay Justiniana Idira. Nawalan ito ng malay. Nawala ng malay dahil sa sobrang ang sakit na kanyang nararamdaman. At pagka balik ng malay nito, nang bumalik na ang malay ni Nanay Justiniana Idira, ay bigla na lang itong tumayo. Biglang tumayo at tumakbo papalabas, papunta doon sa pangpang na igibanan nila ng tubig dyan sa may Kabilan. Pupunta siya doon sa pangpang, doon siya tumakbo sa pangpang. Doon siya patakbo, papunta doon sa pangpang. At sinundan nga ito ni Tatay Jose Eclio. Sinundan niya ito papunta doon sa pangpang. Dahil may patak man ng dugo, dahil kapapanganak pa man lang, may patak ng dugo, yun ang sinusundan ni Tatay Jose Eclio. Dahil mabilis na tumakbo si Nanay Justiniana Idira. Mabilis siyang tumakbo, kaya hindi ito niya naabutan. Pagdating ni Tatay Jose Eclio doon sa pangpang, hanggang doon na lang ang patak ng dugo. Pangpang yun ha. Hanggang doon na lang ang patak ng dugo. At hindi na niya nakita si Nanay Justiniana Idira. Hindi na niya nakita kung nasaan ito. Kaya naguguluhan at nanululumo si Tatay Jose Eclio kung anong nangyari ng kanyang asawa. Bakit bigla itong nawala? Biglang nawala ang kanyang asawa. At hinanap niya ito sa buong isla ng Kabilan. 2 isla yung Kabilan. Hinanap niya ito sa buong isla ng Kabilan. At sinisid pa niya ang dagat. Sinisid niya ang dagat dahil akala niya baka nahulog ito doon sa dagat at doon na nga na nalunod sa dagat. Sinisid niya ito at hanggang nagpatulong na nga siya sa paghahanap nito sa kanyang mga kasamahan na mga mangisda, mga kakilala, mga lalaki doon sa isla ng Kabilan. Nagpatulong na siya sa paghahanap nito. Narating na nga nila ang Surigao. Umabot siya sa Surigao sa paghahanap. Umabot rin siya doon sa Liti sa paghahanap sa kanyang asawa. Sinisiksik nila ang lahat na isla doon sa Katadman. Siniksik niya doon sa Katadman 1, Katadman 2. Sa Lalaking Bukid, sa Rizal, Isla Yunib. Yunib man ang tawag niya noon. Yung Lalaking Bukid, Isla Yunib man niya noon. Siniksik nila sa paghahanap doon. Dagat, sa ilalim ng dagat, tinitingnan nila kung baka mayroon doon. Baka may nakalutang na tao diyan sa dagat. Hanggang umabot na nga ng 1 linggo ang kanyang paghahanap. 7 days at saka 7 nights
na ang paghahanap niya sa kanyang asawa. Ngunit bigo pa rin siya. Hindi niya nakita ang kanyang asawa. Ang bata naman na si Divine Master Robin Idira Ecleo Sr. noon ay pinatutoy na lang ng gatas ng mga babaeng nanganak din doon. Kasabay-sabay niya doon sa Kabilan Islands. At ang unang babae na nagpatutoy kay Divine Master Robin Idira Ecleo Sr. ay si Pani. Si Pani, ang pangalan ng babae na nagpadidi ng bata na si Master Robin. Pinadidi iyon ng iba-ibang mga babae na may mga anak din na mga maliit pa na nagpadidi. Yun na lang ang nagiging sitwasyon ni Panginoong Divine Master Robin Idira Ecleo Sr. Pinadidi siya ng iba-ibang mga ina. Hanggang umabot ng 7 araw ang paghanap at 7 gabi, hindi nakita si Nanay Justiniana Idira. Kaya nagdesisyon na lang si Tatay Jose na ihinto na ang paghanap dahil 1 linggo na hindi nakita. Ihinto na lang ang paghanap at naisipan niya na pumunta doon sa Piangi, na San Jose ngayon. Pumunta doon sa Piangi at pumunta nga siya doon. Dala ang bata. Alas 4 na ng hapon nang dumating sila doon sa sitio Piangi ng Matingbi. Dahil nagsasagwan man lang ng baruto bangka na sinasagwan lang para makarating doon. Nang nakarating na sila doon sa sitio Piangi, ay umakyat siya doon sa bundok. Kung saan doon ang kanyang sakahan na tinataniman ng kamote, kalibre, kamuting kahoy. Doon. Nang dumating siya doon, ay makikita ang buong isla ng Leyte, isla ng Mindanao, makikita ang Isla Yunib, Katadman, magkita ang mga isla dahil bundok man. Yung nilagyan ng administration building ng PDMA, diyan yung kanyang sakahan. Nang nakarating siya doon, nang tiningnan niya ang isang malaking bato na may tumubo na malaking dakit, yung dakit na kahoy, doon niya nakita si Nanay Justiniana. Nakita niya ang isang babae. Parang nakita niya isang babae talaga dahil may mahaba mang buhok. Nakita niya, kaya bililisan niya ang kanyang paglalakad. At nang nakalapit na nga siya sa bato na yun na may dakit na tumubo, nakita nga niya ang kanya nga itong asawa na si Nanay Justiniana Idira. Nang tinawag niya na Husti, dahil ganun man ang tawag niya, ay hindi pa ito napansin ni Nanay Justiniana Idira. Nang tinawag niya ulit, Husti, pangalawang tawag niya, doon pa lumingon si Nanay Justiniana Idira. At paglingon niya, ay nakilala na niya si Jose Ecleo na kanyang asawa. Kaya dali-daling inilagay ni Tatay Jose ang bata doon sa lupa at inakyat niya doon si Nanay Justiniana. Inakyat niya sa puno ng dakit. Mahaba man yan, mataas yan akyatin. Yung dakit na yan diyan sa sitio Piangi. Nandyan pa yan hanggang ngayon. Hindi pa yan dahil walang sinumang makapagputol niya. Ang pagputol niya mamatay May nakatira kasi dyan nandyan pa yan nga hanggang yun. Nang narating na nga ni Tatay Jose si Nanay Justiniana na nandun na doon sa puno ng dakit, nakuha na niya at nagbaba. Nagtaka nga si Tatay Jose Ecleo kung paano nakarating si Nanay Justiniana doon. Yun ang milagro na pinag-isipan ni Tatay Jose kung bakit siya nakarating dyan sa dakit, sa puno ng dakit na napakataas man akyatin at mahirap pang umakyat doon, lalo na siya ay isang babae. At nagtaka rin siya kung bakit siya nakarating dyan sa sitio Piangi na doon man siya nanganak sa Kabilan Islands. Isla kasi yung Kabilan Islands. Paano siya nakarating doon? Yun ang isipin natin mga kapatid. Kung paano siya nakarating doon sa may admin doon sa sitio Piangi na doon siya nanganak sa bahay ni Tatay Bencio Idira at tumakbo nga ito nang magkamalay na tumakbo at biglang nawala. Hindi nila alam kung paano nakarating doon sa sa puno ng dakit na yun. Nadagat man, malayo pa nga ang
distansya ng Kabilan Islands at saka Dinagat Islands. Malayo ang distansya niyan sa dito sa 50 ang pamasahe niyan kung magsakay ng pambot, 50 pesos magsakay ng pambot. Kaya malayo talaga 'yan. At mga 30 minutes siguro ang biyahe niyan sa pambot. Malayo talaga 'yan. Nagtaka si Tatay Jose kung bakit nakarating doon. At hindi na lang niya 'yon binaliwala. Kinuha na lang niya si Nanay Justiniana Idira at sumakay sila muli sa bangka nila, umuwi doon sa Kabilan. Doon siya umuwi sa Kabilan. Hindi na lang niya inusisa kung anong nangyari ba. Kaya, mga kapatid, ang history na ito, kung inyong itugma, ipantay ninyo sa history naman ng chapter 12 verse 1 to 18 sa The Book of Revelation ni Apostol Juan, pareho talaga. Magkapantay talaga ang na yan. Dahil doon sa chapter 12 verse 1 to 18, nakasulat doon na isilang ang isang bata na ang ina nito ay parang nagiging isang baliw na milipit din sa sobrang sakit dahil sa bata na kanyang dinadala. Na pagkalabas ng bata, ang batang ito ay siyang mamumuno ng mga tao na maghahari sa buong mundo sa pamagitan ng ulisi na puthaw o tungkod na bakal. Yun ang nakasulat dyan sa chapter 12 verse 1 to 18. Kung inyong iisipin yan, kung inyong ipapantay yan, magkatugma po yung history na yan ni Apostol Juan at saka history sa kapanganakan ni Divine Master Robin Idira Ecleo Sr. Kaya masasabi ko sa inyong lahat na mga nanonood sa YouTube channel kong ito na ang history na yan na sinasabi ni Apostol Juan at history ng kapanganakan ng aking Diyos Divine Master Robin Idira Ecleo Sr. ay parihong-pariho po talaga. Parehong-pareho po talaga. Yan yung yan. Kung diskumpiyado pa kayo sa salaysay kong ito, pwede nyong puntahan ang historical book dahil nandun yun sa libro na sulat ni Brother Antonio Acabal sa The Mysterious Superstars of the South. Nandyan yan, nakasulat yan. Itong sinalaysay ko ngayon dito, nakasulat yan doon sa historical book na title The Mysterious Superstar of the South, authored by Brother Antonio Acabal. Nakasulat yan doon. Kung diskumpiyado kayo sa sinasalaysay kong ito, nakasulat yan doon ang history ng aking Diyos Divine Master Robin Idira Ecleo Sr. Kaya sana naintindihan nyo ang munting paliwanag kong ito sa inyo, lahat ng mga tao dito sa buong mundo. Kaya tuloy lang ninyo ang pagpanood, pag-subscribe sa YouTube channel ko dahil marami kayong matutunan dito at maraming buong katotohanan talaga ang ilalabas ko dito. At maraming salamat sa inyong lahat sa King Diyos Divine Master Robin Idira Ecleo Sr., King of all Kings Master Robin Idira Ecleo Jr., Divine Grand Master Robin Madron Ecleo the First, sa inyong lahat ng mga makita at hindi makita, sa inyong lahat ng mga kaibigan ko sa YouTube, mga nag-subscribe sa akin at saka hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe kayo para tuloy-tuloy ang daloy ng mga YouTube videos ko dyan sa mga cellphone ninyo. Maraming salamat at magandang umaga uli sa inyong lahat.